Pero bossing, bago tayo magsimula, huwag mong kalimutang i-subscribe, like at share itong channel natin. Isang malupit na scooter na naman ang lalabas. Excited na ako para sa darating na April sa Moto Makina dahil mukhang isa sa mga ilalabas ni Zontes Philippines at Bristol Motorcycle itong scooter na re-reviewin natin ngayon. Meron itong built-in tire pressure monitoring sensor at naka-TFT display na ito. Meron din itong electric adjustable na windshield, 3rd gen keyless smart system with phone connect at mga updated specs na pasok sa panlasan nating mga mahilig sa tech stuff. Meron din itong malaking fuel tank capacity na pasok para sa long ride natin. Updated projector na headlight at futuristic taillight na specs na gustong-gusto nating mga rider sa dilim. At mukhang kasama din ito sa ilalabas ni Zontes Philippines ngayong April sa Moto Makina Show. Kaya kaabang-abang ito, lalo na't napakadaming mga ilalabas na bago ngayong 2025. Simulan na agad natin ang specs niya. 125cc single-cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid-cooled engine with CVT transmission. Yan po ang makina nitong bagong scooter na to. Bore and stroke 52mm by 58.7mm with a maximum power of 15 horsepower at 8,250 RPM and a maximum torque of 13 Nm at 6,500 RPM. Compression ratio 12.0:1. At ito malupit, fuel tank capacity is tumataginting na 12 liters. Yes, tama po ang narinig nyo. 12 liters po ang fuel capacity nitong 125cc na scooter na to. Talaga namang walang problema sa long ride. Belt drive din po ito at naka fuel injection Bosch electronic na po ito or Bosch electronic fuel injected na agad. Pagdating naman sa dimension, meron nitong 2,000 pagdating sa length, 2,000mm with 785mm at sa height niya 1,220mm. Sa seat height, walang problema, 748mm naman po and sa width nito is 120mm. Sa ground clearance niya, meron tayong 156mm and sa kanyang bigat, 148kg lamang po ang kanyang curb weight. Sa wheelbase naman, meron tayong 1,390mm. Pagdating naman po sa kanyang mga suspension at sa mga preno. Dual hydraulic disc brake na po ito, yan ang pinakamalupit. 125cc lang pero naka dual disc brake na siya na 264mm ang size. Harapan at likuran, may dual disc brake na po ito at anti-lock braking system or ABS. Yun. And ang tire size naman niya is 180/14 sa harapan and sa likuran naman po is 120/70/14. Ayan, medyo low and wide profile din ito na may radial tire at tubeless na din po. So dun pa lang panalo ka na dahil naka dual disc brake na ito, dual hydraulic disc brake with ABS. And of course sa suspension naman tayo, meron tayong standard heavy duty na front telescopic suspension and sa likuran naman po is heavy duty rear dual shock absorber. At ito pa ang ibang mga features niya na gustong gusto ko na talaga namang sa 125cc siya lang ata ang merong ganitong features. Sa 125cc na to is meron ka ng electric adjustable na windshield, hindi po manual, electric po. Sa button lang ina-adjust ang windshield, diba? So para ka nang naka maxi scoot pero 125cc lang. Meron na tong ABS, meron na tong tire pressure monitoring sensor or system, naka TFT with multiple interface menu, phone connectivity, Bluetooth, hazard light, passing light, adjustable brake lever, start and stop system, kill switch button, and electric adjustable windshield button. So yun nga po, na sa 125cc meron ka ng ganitong kagandang features. Meron din itong dual extra large front pocket compartment. Yan po yung nasa kanyang harapan na front compartment na meron ding dalawang charging port na Type A and Type C na standard. Sobrang lupit nito. Generous underseat compartment na kayang ipasok ang isang full face na helmet at yung mga basic documents mo or CR and yung kapote. So dun pa lang panalo ka na rin kasi kasya ang full face na helmet. Pagdating naman sa mga ilaw, all LED po tayo sa mga ilaw neto. DRL, all signal lights is integrated na din. Very futuristic talaga ito dahil nga ang malupit dito, naka-projector na rin po ang headlight niya. So grabe talaga, no need for upgrade na.
Meron din itong background light sa mga navigation buttons niya na perfect sa night ride para safe ka at kitang-kita mo ang mga controls mo sa cockpit kapag night ride. So syempre malupit yan para ding sa Fortress 160 at sa ADX 160 ng Bristol na merong ilaw yung mga buttons mo sa cockpit. So syempre adjustable brake lever din po ito. Yun nga lang wala siyang handbrake pero panalo pa din yan para sa 125cc. At ang top speed nito ay 105 km per hour on a 70 kg na rider. So magbabago yung top speed na yan depende sa road condition at sa bigat ng rider. Ngayon, sobrang kaabang-abang talaga ang press release na itong Bristol motorcycle ngayong April sa Moto Makina dahil nga hindi natin alam kung ito ba ay lalabas na 125 ngayon sa kanila or yung isa na 350cc. So dahil nga 4 or 5 motor yung pinakita nila, so possible na isa ito sa 125cc category na ilalabas ng Zontes Philippines at Bristol Motorcycle. Ngayon, magkano ba ang possible price nito pagdating sa atin? So dahil nga sa ganda ng specs nito at sa laki ng fuel capacity na imagine niyo for 125cc naka 12 liters fuel capacity ka at naka TFT display, dual disc brake na may ABS, tapos meron kang electric windshield button adjustment, meron kang adjustable brake lever, hazard, passing light, ignition stop and stop system. So talaga namang panalo sa features. Possible na maging SRP nito is nasa around 150 or 140k or 140k to 150k sa Philippine peso. Pero syempre magbabago pa yan once na dumating na yan dito sa atin sa Pilipinas. Once again, don't forget to subscribe. This is Vlog ni Kosa for your 2025 motorcycle update.